Hi, a positive day to all of you. This is Mr. Ching Kitan, also known again as Mr. Ching Positive. For today, I would like to discuss to you a topic about on how to deal with rude people. Diba? May mga kilala ba kayong talagang medyo rude ng konti? When I talk about rude, number one, hihiyain ka sa harap ng ibang mga tao, sisigawan ka na parang wala kang karapatan na mabuhay. May mga tao ba kayong sadyang talagang kung pang insulto ba, let's say at kanilang mga pananalita or let's say yung mga actions, ipamumukha sa iyo na wala kang kakwentang-kwentang tao. Kung ito ay naranasan mo, let me also be honest with you, I also have personally encountered this type of people. Hindi ko makalimutan na grabe nung ako ay nagbibigay pa ng mga sales presentation. The same time, may sinet ako na appointment, nag-abot ako ng calling card. Nung nag-abot ako ng calling card, ang sabi sa akin, "How unprofessional you are, Mr. Tan. You don't even have a middle name in your calling card." Ooh. Walang middle name sa calling card. Nilait-lait ako sa harap ng mga ibang tao. So, kung ikaw ay nakaranas at kung ikaw ay nakakaranas ngayon ng mga panlalait na binabato sa iyo, okay, I just like to really inform you what are the things that you can really probably do, no? But before you do something, you and I just got to understand kung ano ba yung mga dahilan, no? Kung bakit may ganitong klaseng tao. Una, malamang, 'di ba? Malamang ito ay nakaugalian na nila. When I say nakaugalian, ito ang nakita nila nung simula sila ay bata pa, ito yung narinig nila at naranasan nila nung sila ay bata pa, panay sigaw, panay panlalait din na natanggap nila sa kanilang mga nakakatanda. So, para sa kanila, normal na itong kanilang klaseng behavior ang manlait, ang hiya, ang manigaw, at mang-insulto ng ibang tao. So, kaya naman, di ba, sa kanila, normal, pero sa mga ibang tao, abnormal. So, sa kanila, being rude is a normal thing. That's number one. Number two, o kaya, because if probably sila ay nabigo sa kanilang ginagawa. Posible din na marami silang mga nadaanan na pasakit o frustration sa kanilang mga buhay. Nais nilang ilabas ang kanilang sama at loob sa frustration nila sa ibang tao. Kaya nga, di ba sinasabi ko, frustrated people make other people also feel frustrated. Ganito, yung gusto nilang mangyari na may karamay sila, na malungkot na mag-isa. So, ang inong ginagawa nila, nandadamay sila. At malamang, isa pa, ay kung bakit sila ay nandalait at talagang naninira at naninigaw. Dahil, no offense man, naiinggit sila. Bitter sila na sa kanilang nangyayari sa buhay at kung tuwing may nakikita silang mga taong umaangat sa buhay na alam nila na mas magaling sila, may kakayanan sila, parang they just felt that life is so unfair. So, naiinggit sila. Alam mo, ito lang if you are personally going through this process, which I'm just saying, that medyo nainggit ka, ang inggit ay isang lason sa pagkatao. Nakakalason yan sa pagkatao. Kaya minsan natatransform yung mga tao into a different person. Nagiging parang Hulk Hogan ba? Or let's say, Hulk, the Incredible Hulk. Bakit? Nagbabago. Right now, I just want to give you some practical tips in order for you to really handle rude people. Number one, alamin mo yung bakit. Know the why. Bakit siya parating galit? Bakit siya parating naninigaw? Ba't siya parating naninindak? I can assure you na may pinaguhugutan yan. Parati ko sinasabi, huwag mong patulan ang mga taong na may hugot. Because hurting people hurt other people. Yung mga tao na saktan na nanakit ng kapwa. Kaya kapag may sinabi silang masasakit na imbis na ikaw ay sumigaw at labanan mo at sabayan mo yung level nila, in a very gentle tone, tanungin mo lang, friend, pwede bang malaman kung bakit mo nasabi yun? Para maintindihan ko kung saan ka nagagaling at kung may pagkakamali man ako, di ba? I want to check it out, di ba? So, kasi madali kasing mag-assume minsan na may sama ng loob ang isang tao sa iyo. Pero actually, you cannot just, huwag mo ipapersonalin. Be subjective, be objective about it. And alamin mo talaga yung root cause kung bakit siya ganon. That's number one. Number two, which I also mentioned, na kailangan be objective. Kailangan huwag kang magpadala sa bugso ng iyong damdamin. Kung damdamin talagang magdidikta, alam nyo mangyari, World War III. Galit, puot, pride, yun lang ang mangyayari. Lalo na sa buhay mag-asawa.
So I would suggest that you stick to the issue, not to the person. Major on the majors, not on the minor. So pag-usapan natin yung ika nga, yung solusyon, wag yung problema. So, pag-usapan natin kung ano yung nangyari, hindi yung tao na involved sa pangyayari. So another tip that I can give you is you can use the sandwich approach, ang sinatawag ng sandwich approach, the positive, negative, and positive. Positive mo na sabihin mo, then negative, and then positive. O let's say may pinagawa siya na hindi natin natapos yung trabaho, ito yung dapat ng sagot mo. You know what? Positive mo na. I appreciate yung dedication mo, yung commitment mo sa trabaho. At alam po namin na medyo hindi po natin natapos. Pasensya na po sa delay. I know the urgency na kailangan natin matapos to. So I suggest din, para mas matapos to na madali, maganda lang ang usapan natin. Sabihin mo lang kung anong pwede pa natin gawin para mas mabilis natin matapos. At alam po namin na matutulungan nyo kami kung tutulungan nyo kami. So, positive, negative, positive. And another thing that you and I can do also is also, you pray for that person. Alam mo yung praying for that person, kahit na medyo masama talaga ang pag-uugali, na kailangan pag-pray mo talaga kay Lord na talagang magbago. Magbago yung taong yun, di ba? As a matter of fact, ang dapat nga magbago, hindi nga yung taong minsan tayo muna ba dapat ang magbago? So, very important na ipagdasal mo siya, di ba? At the same time, ipagdasal mo rin sarili mo. Lord, change my heart on how I deal with this type of people, and I also pray that you would also change them. And you know what? Whether you like it or not, the reason why kaya kailangan natin ipagdasal ang mga taong ito, because only God can change a person's heart. Only God can change a person's mind. Kailangan isurrender po natin sa Diyos ang mga sakit na nararamdaman po natin, ang mga mga natanggap natin, mga hurtful words from this type of people. And you know what? Once you surrender everything to God, you will be just shocked and surprised that slowly that God will change you. And once God change you, the way you behave towards this type of people, they would also change in return. So, to close, I just like to ask you, meron bang mga taong na naging rude sa iyo in the past or even right now in the present na kasama mo? How do you handle the situation? Nagagalit ka ba? Naiinis ka ba? Na gusto mo talaga maghiganti? Or, you want to take my probably tip for you today is number 1, know where they're coming from. Alamin mo yung bakit. Tapos use the positive, negative, positive. And at the same time, pag-pray mo sila. I hope that this short video enlighten you on how to deal with rude people. And I know if you follow this and then start to apply this in your life, it would really make your life better, easier, and you will have a more positive life. This Chinkitan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive.